Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 222 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Wala ngang hinto sa pag-atake etong si Jinyuk patungo sa kinaroroonan nitong si Hound na sa ngayon nga ay bagyang naguguluhan buwat ng kanyang nadama ang kakaibang presensya na nagmumula sa direksyon ng kanyang mga kasamahan. Muli nga siya doong kinutya nitong ating pangunahing tauhan gamit ang mga pahayag na malamang araw ay kaniya na ring nadarama ang biglang paglaho ng dalawang malakas na aura na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Mukha nga raw ang kanyang mga subordinate ay hindi man lamang binigyan ng isang magandang laban ang kanyang mga kasamahan at madali lamang ang mga itong ipinadala patungo sa kabilang buhay. Napapaisip nga ng malalim etong si Hound sapagkat aniya ay nauunawaan at naisip na niya ang posibilidad ng pagkatalo nitong si Blackrock mula sa kamay ng Saintess katuwang etong homunculus na si Prey. Subalit etong si Sally nga daw ay bigla na lamang natalo buwat sa pagtahak lamang ng isang batang babae na wala siyang ideya kung sino itong si Alice. Patuloy nga siyang pinapainit ang ulo nitong si Jinyuk at pasimpleng isinaad na mataas nga daw ang ekspektasyong mayroon siya sa mga kagaya nilang old guard. Subalit ganito lamang pala ang hangganan ng kanilang mga kakayahan para sa mga tinaguriang elite guard at pinakamahusay na bantay na nilikha nitong si Nyarla Taupe. Literal na hindi nga nagustuhan nitong si Hound ang klase ng tabas ng dila, mayroon etong ating pangunahing tauhan at naglian siyang inatake. Nagsimula na nga siyang tanggalin ang mga benda na nakabalot sa kanyang pagmumuka at planong ihinto na ang aniya ang pagiging maawain sa kanilang laban upang bigyan ng isang kagimbal-gimbal na klase ng kamatayan etong lapastangang nasa kaniyang harapan. Agaran nga siyang naglabas ng kakaibang klase ng aura kasabay ng pag-activate ng kanyang skill na tinatawag na Executioner's Domain na binalot nga ang malaking bahagi ng kinaroroonan nilang dalawa ng ating pangunahing tauhan. Gayun din, ayon pa nga sa system na ang lahat ng mga nilalang na may buhay na nasa range ng nasabing domain na mapipiling target ay literal na tutumbukin ng anumang pag-ataking pakakawalan nitong si Hound na para bang isang guided missiles. Nabigla nga etong binata buwat ng kasabay noon ay nagkaroon ng mga kakaibang klase ng kadena na agarang gumapos sa kaniyang dalawang paa. Ayon pa nga kay Hound na ito ay ang klase ng skill na nagtataglay ng absolute judgment kung saan kahit gaano pa kabilis ang isang kagaya niya ay hindi nito magagawang kumilos pa habang nasa loob ng kaniyang domain. Subalit hindi nga raw masasabing hindi patas ang kanyang skill na tinataglay sapagkat kapwa maging siya ay hindi rin makakaalis sa pwestong kanyang kinaroroonan buwat ng maging siya nga daw ay nagtataglay din ng ganong klase ng mga kadena habang nagpaplanong magpakawala ng kanyang panibagong pag-atake. Ginamit nga nitong old guard ang kanyang unique sacred spear na tinatawag na Wheel of Reversal at planong magpakawala ng isang napakalakas na pag-atake patungo sa buong paligid na kanilang kinaroroonan. Sa kaniyang nasilayan ay bagyang nabahala etong ating pangunahing tauhan, buwat ng aniya ay lubang padalos-dalos ang pagpapasyang nais isagawa nitong katunggaling nasa kanyang harapan. Lalo na't ang Crown of Tyranny ay posibleng masira nang dahil sa kanyang gagawin at hindi ba't naroroon din siya upang kunin ang naturang item. Agara naman siyang sinagot nitong si Hound at binigyang diin na ang Crown of Tyranny ay hindi magagawang masira gamit ang anumang klase ng kapangyarihang nagmumula sa loob ng tore. At kung ang nasabing item nga raw ay mabawasak sa kanyang gagawin, ay nangangahulugan lamang ito na ang nasabing Crown of Tyranny na nasa kanilang harapan ay isa lamang peke. Sa nakuha niyang reaksyon mula sa kanyang katunggali ay hindi na nga nagsayang pa ng anumang sandali etong binata at inactivate na rin ang Ancient Gate at nagsagawa ng skill na Zodiac Constellation Sagittarius. Pahayag pa nga niya na wala siyang ibang pagpipilian pa. Kasabay ng pagkuha ng item na Blade of Fang bilang palaso na gagamitin nitong si Sagittarius sa kapwa pag-ataking kanyang isasagawa. Plano nga nitong si Jinyuk na unahan etong si Hound na hindi naman kakikitaan ng anumang pangamba sa pagkilos na isinasagawa nitong binata at buong lakas na isinaad na kaniyang araw direktang haharapin ang anumang klase ng pinakamalakas na pag-atake na kaniyang pakakawalan para sa kanya, kasabay ng pagtama nito sa direksyong kanyang kinaroroonan. Mula nga sa pagtama nitong punyal na ginawa nitong palaso ng ating pangunahing tauhan patungo dito kay Hound, ay na-activate ang isang special ability nitong Blade of Fang at nag-transform bilang isang Phantom Beast na tinatawag na Pentagris na nagagawang magdulot ng karagdagang 100 beses na pinsala sa mapipiling target na siyang kasalukuyang sinapit nitong old guard na si Hound
na tila ba binalot ng naglalagablab na asul na klase ng apoy. Bagyang nanghihinaya nga itong ating pangunahing tauhan sapagkat kaniyang isinakripisyo ang kanyang isa sa mga itinuturing na green grade item na punyal. Magkaganoon man ay sulit naman daw ito aniya, buwat ng malamang ay sapat na ito upang tuluyang makumpleto ang hinihinging kondisyon sa kaniya ng system at bonus pa na tuluyan niyang mapaslang etong old guard na kanyang kinakalaban. Subalit ang kanyang pag-iilusyon ay agaran ding nahinto buwat ng kanyang masilayan ang payag ng system na hindi pa niya nakukumpleto ang kondisyong hinihingi upang makopya ang skill niyang hinahangad. At eto ngang si Hound ay nananatiling nakatindig pa rin sa kabila ng lakas ng pag-atake ng kanyang pinakawalan. Do'y seryosong nawika nga nitong si Hound na malamang ay nakadarama na ng pangamba at kawalan ng pag-asa etong si Jinhyuk buwat ng ang kanyang pinakawalang pinakamalakas na pag-atake aniya ay hindi gumana laban sa kanya. Sa uli nga daw ay wala ding pinagkaiba etong binata sa ibang mga individual na nagtangkang labanan siya kasabay ng pagpapakawala ng kanyang ganting pag-atake at naghahangad na paslangin na etong ating pangunahing tauhan. Tinawag nga niya itong Execution of the Damned habang nagsimulang magpaulan ng napakaraming pulang espada sa buong paligid na sinasakop ng kanyang domain. Literal na hindi nga makapaniwala etong si Jinhyuk sa klase ng kaibangang isinasagawa nitong old guard na kanyang kinakaharap, kung kaya't inactivate na lamang din niya ang skill na Perseus Shield, gayon din nagcast ng iba pang ancient barrier, subalit batay sa ekspresyon ng kanyang pagmumuka ay tila ba hindi pa rin ito naging sapat mula sa ulan ng pag-ataking kanyang sinasalo. Maging eto ngang si Alice ay agarang nadama ang kakaibang presensya at pangyayari na kasalukuyang nagaganap sa kinaroroonan nitong si Jinhyuk at nagsimulang makadama ng pagkabahala para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos ay ipinakita naman sa atin ang apartment na tinitirhan nitong binata kung saan ay daglian niyang nawasak ang pinakapinto nito na gawa pala nitong Dark Emperor at bagyang napahanga sa klase ng tirahan mayroon ang kanyang disipulo. Ang kumusyon at ingay na nagawa nitong matanda ay agarang natawag ang atensyon nitong dalawang sadistang magkapatid at iniisip na pinasok ng mga kawatan ang kanilang tirahan. Ngunit naglian din ang mga itong natigilan nung kanilang makita etong matanda na minsay nagligtas nila kay Teresa nung nilabanan nito sa nakaraan ang isang demonyo. Doon natanong nga sila nitong Dark Emperor kung nasaan sa kasalukuyan etong si Jinhyuk na kapwa sinagot naman itong dalawa na siyang araw ay tinahak ang tore buwat ng aniya ay mayroon siyang mahalagang bagay na aasikasuhin lamang. Nadidismaya nga etong matanda sa kanyang napag-alaman lalo na't malaking halaga ang kanyang kinakailangan upang lumabas ng tore. Ngunit pilit naman siyang ginagawang positibo nitong si Judelo na malamang ay pabalik na nga rin etong binata. Napagpasyahan na nga lamang nitong Dark Emperor na kung ganoon nga raw ay maghihintay na lamang siya kasama ang mga ito at kanilang planong magsagawa ng isang sorpresa sa kanyang pagbabalik. At ang suwestyon ngang iyon ay talagang ikinatuwang marinig nitong dalawang sadistang magkapatid. Maging etong ang si Wuliang ay tahimik lamang na napapangiti at hinahangad na etong kanyang bossing ay muli nang makauwi sapagkat napakarami nga daw ang naghihintay para sa kaniya. Subalit ang saya at pananabik na nadarama nila ay mukhang wala na ring saysay pa sapagkat sa kasalukuyan nga ay ipinakita etong si Jinhyuk na naliligo sa kanyang sariling dugo buwat ng napakaraming espada na tumama sa kaniya. Do'y kapwa na wala na nga ang bisa ng domain na nilikha nitong si Hound at atin itong masisilayang marahang naglalakad patungo sa lokasyon nitong kinaroroonan ng Crown of Tyranny. Napaluhod pa nga siya sa harapan nitong korona at kapwa iniinda ang pinsalang natamo mula sa huling ataking pinakawalan nitong binata at aminadong sadyang nakakatakot at napakalakas nga raw ng bagay na iyon. Dagdag pa nga niya na kung hindi nga raw niya ginamit sa tamang oras ang Executioner's Domain skill at tanging harapang tinanggap ang pag-atake nitong si Jinhyuk ay malamang na doon na magtatapos ang kanyang buhay. Nakatitiyak nga raw siyang totoo ang Crown of Tyranny na nasa kanyang harapan at planong kunin na ang naturang item. Inactivate nga niyang muli ang skill na Body Enhancement upang pataasin ang lahat ng attributes na kanyang tinataglay hanggang 60% sa loob lamang ng 30 segundo. Kinakailangan nga niya itong isagawa sapagkat ang Crown of Tyranny ay tanging magagawa lamang hawakan ng kikilalanin nitong karapat-dapat na magtaglay sa kaniya. Paghawak pa nga lamang nitong si Hound ay agara na itong nagpakita ng pagtanggi at nagdulot ng matinding sakit sa buong katawan nitong old guard. Ayon pa nga sa kanya, ay tila ba sinusunog nga daw ang kanyang kalamnan at buong katawan at kung hindi dahil sa tulong ng kanyang body enhancement ay malamang na hindi na niya matitiis pa ang ganitong klase ng pasakit.
at planong bilisan na lamang ang paglalagay nitong Crown of Tyranny sa loob ng inihanda niyang rune box. Subalit sa mga oras nga na iyon ay wala siyang kamalay-malay na mula sa kanyang likurang bahagi ay ating masisilayan etong si Jinyuk na muli nang tumatayo mula sa kanyang pagkakahimlay. Kasabay nga noon ay bigla na lamang napawalang bisa ang body enhancement nitong si Hound na talagang kanyang ikinabigla at lubos na ininda ang matinding pasakit habang hawak-hawak ang Crown of Tyranny. Hindi nga siya makapaniwala sa nasabing pangyayari sapagkat mayroon pa nga raw sana siyang sapat na oras. Do'y nagsalita na nga etong si Jinyuk at natanong etong si Hound kung bakit sa tingin nito ay hindi tuluyang napulbos ang kanyang katawan matapos na tamaan ng napakaraming espada. Iyon nga daw ay dahil inactivate niya ang skill na invincibility at tanging nagpanggap na iniinda ang pagtama ng mga espada sa kanyang katawan upang isipin itong old guard na siya ang nanalo at ang lahat ng mga nagkalat na dugo sa paligid ay mga inihanda nga daw niyang blood pack upang magmukhang makatotohanan ang lahat. Dagdag pa nga nitong si Jinyuk na ang pagiging sobrang tiwala nitong mga kagaya nilang old guard sa kanilang sarili at abilidad na tinataglay ang siyang pinakarason upang sila ay matalo, habang ating masisilayang ginagamit na nga nitong ating pangunahing tauhan ang skill na nihilismo kontra dito sa nahihirapang si Hound mga master.